Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang katangian na kayang magbukas ng pintuan ng langit sa iyong buhay? Isang ugali na tahimik, ngunit makapangyarihan sa harap ng Diyos. Isang puso na hindi naghahangad ng papuri, ngunit siyang higit na pinaparangalan sa itaas. Sa mundong puno ng yabang at pagpapataas ng sarili, may isang lihim na tila nakakalimutan na ng marami. At ang lihim na ito ang dahilan kung bakit ang ilan ay patuloy na pinagpapala kahit sa gitna ng pagsubok. Marahil ay napansin mo na ang mga taong tunay na mapagkumbaba ang siyang mas may kapayapaan. Hindi sila maingay, ngunit ang kanilang buhay ay sumisigaw ng biyaya. Hindi sila palaban, ngunit tila ang langit ang lumalaban para sa kanila. Ito ay hindi aksidente at hindi rin simpleng pagkakataon lamang. Ito ay pangako ng Diyos na paulit-ulit niyang pinatunayan sa banal na kasulatan. Sinasabi sa James 4 verse 10, "Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up." Napakalalim ng talatang ito sapagkat malinaw na ipinapakita na ang pagtaas ay hindi nanggagaling sa sariling lakas kundi sa kamay ng Diyos. Kapag tayo ay yumuko sa harapan ng Panginoon, Siya mismo ang magtataas sa atin sa tamang panahon. Hindi natin kailangang ipaglaban ang ating pangalan dahil ang Diyos ang magbibigay ng dangal. Ito ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos na taliwas sa sistema ng mundo. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, bubuksan natin ang ating puso sa 7 makapangyarihang dahilan kung bakit ang mga taong mapagkumbaba ay tunay na pinagpapala. Maaring ang ilan sa mga ito ay hindi mo pa napapansin sa iyong sariling buhay. Maaring ito na rin ang sagot sa mga panalangin na matagal mo nang hinihintay. Habang pinapakinggan mo ito, hilingin mo sa Diyos na hubugin ang iyong puso upang maging mas mapagkumbaba araw-araw. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang pusong marunong yumuko ang pusong tunay na itinataas ng Diyos. Handa ka na bang tuklasin kung bakit ang pagpapakumbaba ang susi sa masaganang pagpapala? Unang dahilan, ang Diyos ay malapit sa mga mapagkumbaba. Ang mga taong mapagkumbaba ay may espesyal at natatanging lugar sa puso ng Diyos na hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan sa mundo. Hindi dahil sila ay perpekto at walang pagkakamali, kundi dahil marunong silang umasa, manalangin at magtiwala ng buong puso sa Kanya. Ang pagpapakumbaba ay malinaw na pag-amin na tayo ay nangangailangan ng gabay, awa at biyaya ng Panginoon sa bawat hakbang ng ating buhay. Kapag ang isang tao ay marunong yumuko at kilalanin ang kanyang limitasyon, mas malinaw niyang naririnig ang mahinahong tinig ng Diyos sa kanyang puso. At kung saan naroroon ang presensya ng Diyos na puno ng kapayapaan at kapangyarihan, naroroon din ang tunay at pangmatagalang pagpapala. Maraming tao sa ating panahon ang abala sa pag-aangat ng sariling pangalan at paghahanap ng papuri at pagkilala mula sa iba. Ngunit ang taong mapagkumbaba ay hindi naghahangad ng spotlight o ng mataas na posisyon upang mapansin lamang ng mundo. Mas pinipili niyang manahimik, maglingkod ng tapat at magtiwala sa perpektong plano ng Panginoon para sa kanyang buhay. Sa ganitong uri ng puso na marunong maghintay at magtiwala, doon lubos na nalulugod ang Diyos. At sa pusong iyon na hindi naghahabol ng papuri, ang Diyos mismo ang kusang lumalapit, kumikilos at nananahan. Sinasabi sa Psalm 34 verse 18, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit." Ang makapangyarihang talatang ito ay malinaw na nagpapakita na ang Diyos ay malapit sa mga pusong sugatan, nagsisisi at tunay na mapagpakumbaba sa harap niya. Ang broken-hearted at crushed in spirit ay larawan ng taong hindi mayabang o mapagmataas, kundi umaasa lamang sa habag at tulong ng Diyos. Kapag kinikilala natin ang ating kahinaan at kakulangan, doon pumapasok ang kapangyarihan at presensya ng Panginoon sa ating sitwasyon. Sa ating kababaan at taus-pusong pagsuko, doon natin tunay at malalim na nararanasan ang kanyang paglapit at pagyakap. Kapag ang Diyos ay malapit sa iyo sa bawat araw ng iyong buhay, hindi ka kailanman tunay na nag-iisa kahit gaano pa kabigat ang iyong dinadala. Sa gitna ng problema at pagsubok na tila walang katapusan, may kapayapaan kang hindi maipaliwanag at hindi kayang ibigay ng mundo. Sa gitna ng kakulangan at pangamba sa hinaharap,
May katiyakan kang siya ang maglalaan at gagawa ng paraan para sa iyo. Ang pagiging malapit sa Diyos ay higit pa sa anumang material na pagpapala o panlabas na tagumpay na nakikita ng tao. Ito ay isang malalim na relasyon na nagbibigay ng lakas sa oras ng kahinaan, pag-asa sa oras ng kawalan, at malinaw na direksyon sa bawat desisyon sa buhay. Mga kapatid, taimtim nating suriin ang kalagayan ng ating puso. Sa harap ng Panginoon na nakakakita ng lahat, tayo ba ay lumalapit sa Diyos na may tunay na pagpapakumbaba at pagsisisi o may nakatagong pagmamataas at pagtitiwala sa sarili? Tayo ba ay handang umamin na kailangan natin siya sa bawat sandali at hindi natin kayang mabuhay ng hiwalay sa kanyang gabay? Ang taong marunong magpakumbaba at magpasakop sa kalooban ng Diyos ay hindi nawawalan ng kanyang banal na presensya. At ang taong may presensya ng Diyos na sumasama sa kanya araw-araw ay tunay na pinagpapala sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay ngayon at magpakailanman. Ikalawang dahilan, ang mapagkumbaba ay itinataas ng Diyos sa tamang panahon. Sa mata ng mundo, ang pag-angat ay bunga ng lakas, talino at koneksyon na pinaghirapan ng tao. Ngunit sa pananaw ng Diyos, may mas malalim na prinsipyo na gumagalaw sa likod ng bawat tunay na tagumpay. Hindi ingay kundi katahimikan ang madalas niyang pinipili upang ihanda ang isang tao. Hindi pagmamataas kundi pagpapasakop ang kanyang hinahanap sa puso ng kanyang mga anak. Kapag natagpuan niya ang pusong marunong yumuko, doon nagsisimula ang kanyang dakilang pag-angat. May mga yugto sa buhay na tila na pag-iiwanan tayo at hindi napapansin ang ating pagsisikap. Habang ang iba ay mabilis ang pag-unlad, tayo ay parang nananatili sa parehong lugar. Sa ganitong sandali nasusubok ang tunay na kalagayan ng ating puso. Magiging mapait ba tayo? O mananatiling nagtitiwala sa plano ng Diyos? Ang pagpapakumbaba sa gitna ng paghihintay ang nagbubukas ng pintuan ng mas malalim na pagpapala. Sinasabi sa 1 Peter 5 verse 6, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time." Makikita rito na ang pagtaas ay malinaw na konektado sa pagpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang due time ay tumutukoy sa eksaktong sandaling itinakda ng Panginoon na hindi kailanman nahuhuli o nauuna. Habang tayo ay nagpapasakop at nagtitiwala, siya ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari upang ihanda tayo. Kapag dumating ang oras na iyon, ang pag-angat ay hindi basta panandalian kundi may layunin at katatagan. Isipin mo ang isang binhi na ibinaon sa lupa na tila nakalimutan at hindi nakikita. Sa ilalim ng lupa ito ay unti-unting umuusbong at pinatatatag bago pa man makita sa ibabaw. Ganito rin ang proseso ng Diyos sa buhay ng mga nagpapakumbaba. May mga panahong tila tahimik at walang nangyayari ngunit may malalim na paghahanda. Kapag handa na ang lahat, sa Kanya inilalantad ang bunga na hindi kayang pigilan ng sinuman. Kung ikaw man ay nasa panahon ng paghihintay ngayon, huwag mong sukatin ang iyong halaga batay sa bilis ng pag-angat ng iba. Mas mahalaga ang paghubog ng karakter kaysa sa agarang tagumpay na walang pundasyon. Panatilihin mong malinis ang iyong puso at patuloy na maglingkod kahit walang pumapalakpak. Ang Diyos na nakakakita sa lihim ay siya ring gaganti ng hayagan sa tamang sandali. Kapag siya ang nagtaas sa iyo, dala nito ang kapayapaan, katiyakan at pagpapalang hindi mananakaw ni numan. Ikatlong dahilan, ang mapagkumbaba ay tumatanggap ng masaganang biyaya. May mga pagpapalang hindi kayang bilhin ng pera at hindi makukuha sa sariling pagsisikap lamang ng tao. Ito ay kusang ibinubuhos ng Diyos sa pusong marunong kumilala ng kanyang limitasyon, kahinaan at lubos na pangangailangan sa Kanya. Kapag ang isang tao ay tumitigil sa pag-aangkin ng papuri at ibinibigay ang lahat ng karangalan sa Panginoon, doon dumadaloy ang biyaya. Ang biyaya ay hindi gantimpala sa pagmamataas o sa pagyayabang, kundi banal na regalo sa pusong marunong magpakumbaba. Sa ganitong kalagayan, nagsisimulang maranasan ang kabutihan ng Diyos sa mas malalim, mas personal at mas makapangyarihang paraan. Maraming tao ang napapagod kakahabol sa tagumpay na inaakalang magbibigay ng kasiyahan at seguridad, subalit kahit maabot nila ang kanilang mga layunin, may bahagi pa rin ng puso na tila kulang at hindi mapunan. Ang tunay na kasapatan ay nagmumula sa pusong marunong magpasalamat
sa maliit na bagay at magtiwala sa dakilang plano ng Diyos. Hindi kailangang ipilit ang sariling kagustuhan kapag alam mong ang Panginoon ang may hawak ng takbo ng iyong kinabukasan. Sa bawat pagsuko ng sariling ambisyon, mas lalo namang lumalalim ang pagdaloy ng kanyang biyaya. Sinasabi sa James 4 verse 6, God resists the proud but gives grace to the humble. Napakalinaw ng mensahe na ang pagmamataas ay nagiging hadlang upang maranasan ang kabutihan ng Diyos. Ang grace na tinutukoy dito ay hindi lamang simpleng pabor, kundi kapangyarihang nagbibigay lakas, direksyon at pag-asa sa araw-araw. Kapag tayo ay nagpapakumbaba at kinikilala ang ating pangangailangan sa Kanya, hindi niya tayo itinataboy kundi mas lalo tayong nilalapitan. Sa ilalim ng Kanyang biyaya, nagkakaroon tayo ng kakayahang harapin ang hamon ng buhay ng may tapang at pananampalataya. Mapapansin na ang mga taong tunay na mapagkumbaba ay madalas may kakaibang kapayapaan sa kanilang mukha. Hindi man sila perpekto, may katiyakan sila na sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat sitwasyon. Kapag sila ay nadadapa, agad silang bumabangon dahil alam nilang hindi sila nag-iisa. Kapag sila ay pinagpapala, hindi sila nagyayabang kundi lalong nagpapasalamat. Ang kanilang buhay ay patunay na ang biyaya ng Diyos ay aktibong kumikilos sa likod ng mga eksena. Kung nais mong maranasan ang masaganang biyaya na hindi nauubos at hindi kumukupas, magsimula sa tahimik na pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Isuko mo ang pagnanais na ikaw ang laging tama at tanggapin na may mas mataas na karunungan kaysa sa iyo. Payagan mong hubugin niya ang iyong puso sa pamamagitan ng kanyang salita, disiplina at pagmamahal. Habang mas pinipili mong magpakumbaba kaysa magmataas sa gitna ng tagumpay o kabiguan, mas lalong bumubuhos ang kanyang pabor. Ang pusong marunong yumuko sa harap ng Diyos ay pusong patuloy na pinupuno ng biyaya na sapat para sa ngayon at sa darating pang mga araw. Ikaapat na dahilan, ang mapagkumbaba ay binibigyan ng karunungan ng Diyos. Hindi lahat ng may mataas na pinag-aralan at maraming titulo ay tunay na marunong sa paningin ng Diyos na nakakakita ng puso. May karunungang hindi natutunan sa loob ng silid-aralan, kundi ipinagkakaloob mismo mula sa langit sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ito ay ibinibigay sa pusong handang makinig, tumanggap ng pagtutuwid at umamin na hindi niya alam ang lahat ng bagay. Kapag ang isang tao ay marunong umamin ng kanyang limitasyon at kahinaan, doon nagsisimula ang mas malalim na pagkatuto. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, nagbubukas ang isipan at puso upang tanggapin ang banal na karunungang nagmumula sa Diyos. Maraming pagkakamali at pagsisisi ang nagagawa ng tao kapag siya ay nagtitiwala lamang sa sariling unawa at karanasan. Kapag ang pagmamataas ang nangingibabaw sa puso, nagiging sarado ito sa payo, babala at gabay ng Panginoon. Ngunit ang pusong mapagkumbaba ay marunong maghintay, manalangin at magtanong muna sa Diyos bago gumawa ng hakbang. Hindi ito agad nagpapasya batay lamang sa emosyon, pride o pansariling interes na maaring makasakit sa iba. Sa ganitong disposisyon, mas malinaw na nakikita ang tamang landas na may kasamang kapayapaan at katiyakan. Sinasabi sa Proverbs 11 verse 2, When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagmamataas ay may kasunod na kahihiyan at pagbagsak na masakit at mahirap itama. Samantalang ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungang nagliligtas sa atin mula sa maling desisyon at kapahamakan. Ang wisdom na tinutukoy dito ay kakayahang makita ang sitwasyon ayon sa pananaw at kalooban ng Diyos. Kapag may ganitong karunungan sa puso, nagiging maingat, matatag at responsable ang bawat desisyon sa buhay. Sa araw-araw na pamumuhay bilang mga mananampalataya, napakahalaga ng gabay ng Diyos lalo na sa mga mahihirap at sensitibong pagpili. Maaring ito ay tungkol sa pamilya, trabaho, ministeryo, relasyon o kinabukasan ng ating mga anak at mahal sa buhay. Ang taong mapagkumbaba ay hindi nahihiyang lumuhod sa panalangin at humingi ng malinaw na direksyon mula sa Panginoon. Hindi niya ikinahihiya ang paghingi ng payo mula sa mga taong may takot sa Diyos at may karanasan sa pananampalataya. Dahil dito, mas nagiging maayos, ligtas at mapayapa ang kanyang paglalakbay sa mundong puno ng tukso at pagsubok. Kung nais mong magkaroon ng karunungang hindi kayang pantayan ng mundo at hindi madaling mawala,
Simulan mo ito sa pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Tanggapin mong limitado ang iyong kaalaman at kailangan mo ang liwanag na nagmumula sa Kanyang salita at presensya. Buksan mo ang iyong puso sa pagtutuwid, pagsasanay, at mga aral na minsan ay mahirap tanggapin ngunit makabubuti sa iyo. Habang mas pinipili mong magpasakop sa kalooban ng Diyos kaysa magmataas sa sariling kakayahan, mas lumalalim ang iyong pangunawa. Ikalimang dahilan, ang mapagkumbaba ay nakakaranas ng tunay na kapayapaan sa puso. Sa mundong puno ng kompetisyon, inggit, at walang tigil na paghahambing, bihira ang pusong tunay na payapa at kontento. Maraming tao ang mukhang matagumpay sa panlabas, ngunit balisa at magulo ang kalooban kapag sila ay nag-iisa na sa kanilang silid. Ang kapayapaan na hinahanap ng marami ay hindi matatagpuan sa posisyon, kayamanan o kasikatan kundi sa tamang relasyon sa Diyos. Kapag ang puso ay marunong magpakumbaba at tumanggap ng sariling limitasyon, nawawala ang pangangailangang patunayan ang sarili sa harap ng iba. Doon unti-unting sumisibol ang kapahingahang hindi kayang nakawin ng anumang problema, intriga o opinyon ng tao. May mabigat na pasanin ang pagmamataas na kadalasan ay hindi agad napapansin ng marami. Ito ay ang patuloy na presyo na maging mas magaling, mas mataas at mas kinikilala kaysa sa kapwa. Kapag ang tao ay nabubuhay para lamang sa papuri, madali siyang masaktan at madaling mawalan ng gana. Ngunit ang pusong mapagkumbaba ay hindi alipin ng ganitong pag-iisip dahil alam nitong sapat ang pagmamahal ng Diyos para sa kanya. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging magaan ang paghinga, mas malinaw ang pag-iisip at mas tahimik ang gabi. Sinasabi sa Matthew 11 verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Ipinapakita ng talatang ito na ang kababaang loob ni Jesus ang daan tungo sa kapahingahan ng ating kaluluwa. Inaanyayahan tayo na matuto mula sa kanyang halimbawa upang maranasan ang tunay at malalim na pahinga. Kapag isinuko natin ang pagmamataas at tinanggap ang kanyang paraan ng pamumuhay, gumagaan ang ating mga pasanin. Ang kapayapaang ito ay hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa presensya ng Diyos na nananahan sa pusong mapagkumbaba. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, napakalaking biyaya ang magkaroon ng tahimik at matatag na kalooban. Maaaring may unos sa paligid, ngunit may kapanatagan sa loob na hindi madaling matinag. Ito ang bunga ng pusong nagtitiwala sa Diyos at hindi lamang sa sariling lakas at diskarte. Kapag may kababaang loob, mas madali nating matanggap ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Dahil dito, mas nagiging maayos at balanse ang ating pagharap sa mga alon at pagbabago ng buhay. Kung nais mong maranasan ang kapayapaang hindi nabibili at hindi madaling mawala kahit sa gitna ng krisis, piliin mong magpakumbaba araw-araw. Ibigay mo sa Diyos ang iyong mga alalahanin, takot at pangamba sa halip na akuin ang lahat ng bigat ng mag-isa. Tanggapin mong hindi mo hawak ang lahat ng bagay at may mas dakilang kamay na patuloy na gumagabay at nag-iingat sa iyo. Habang mas pinipili mong magtiwala sa Kanya kaysa umasa sa sariling pagmamataas, mas lalong tumitibay ang iyong loob. Ang pusong mapagkumbaba ay pusong pinupuno ng kapayapaan, katiyakan, at pag-asa na nagmumula mismo sa presensya ng Diyos. Ika-6 na dahilan, ang mapagkumbaba ay itinataguyod at ipinagtatanggol ng Diyos. Hindi kailangang ipaglaban ng pusong mapagkumbaba ang sarili nitong karangalan sa harap ng mga tao na mabilis humusga. Kapag ang isang tao ay marunong magtiwala sa Diyos ng buong puso, hindi niya kailangang gumanti o makipagpaligsahan upang patunayan ang kanyang halaga. May malalim siyang katiyakan na ang Panginoon ang nakakakita ng lahat, pati na ang mga lihim na sakripisyo, luha at pagtitiis. Sa halip na gumamit ng sariling lakas upang lumaban at makipagtalo, pinipili niyang ipaubaya sa Diyos ang paghuhukom at katarungan. At sa ganitong uri ng tahimik ngunit matatag na pagtitiwala, ang langit mismo ang kumikilos upang siya ay ipagtanggol at itaas. Maraming pagkakataon na ang mga mapagkumbaba ay minamaliit, hindi pinapansin, o kaya ay inaapi ng mga taong mapagmataas. Ngunit ang kanilang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng malalim at buhay na pananampalataya. Alam nila na may Diyos na makatarungan, tapat, at hindi kailanman natutulog o nakakalimot. Hindi man agad makita ang resulta ng kanilang pagtitiis,
May banal na kamay na patuloy na gumagawa sa likod ng mga pangyayari. Ang pagtitiis na may kasamang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng makapangyarihang pagtataguyod mula sa itaas na hindi kayang pantayan ng tao. Sinasabi sa Isaiah 54 verse 17, "No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn." Ang makapangyarihang pangakong ito ay nagpapakita na ang Diyos ang tunay na tagapagtanggol ng kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. Hindi nito sinasabing walang darating na pagsubok, paninira o maling paratang. Ngunit malinaw na hindi ito magtatagumpay laban sa kanyang kalooban. Kapag ang puso ay nananatiling mapagkumbaba at tapat sa gitna ng pagsubok, ang Diyos mismo ang hahawak at lalaban para sa kanya. Sa ilalim ng kanyang proteksyon at pabor, may lakas, tapang at kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. Isipin mo ang isang taong piniling manahimik kaysa makipagtalo at makipag-away kahit siya ay nasasaktan. Maaring isipin ng iba na siya ay talunan, mahina o walang paninindigan sa buhay. Ngunit sa espiritual na pananaw ng Diyos, siya ay nagpapakita ng pambihirang pagtitiwala sa kanyang katarungan. Ang ganitong klase ng puso ang madalas na binibigyan ng pambihirang pabor, proteksyon at pag-angat sa tamang panahon. Habang ang iba ay nauubos ang lakas sa pakikipaglaban, siya ay iniingatan, pinapalakas at itinataguyod ng Panginoon. Kung ikaw man ay dumaraan sa sitwasyon na tila kailangan mong ipaglaban ang iyong sarili laban sa maling paratang o panghuhusga, alalahanin mong may Diyos na handang tumayo para sa iyo. Hindi mo kailangang sirain ang iyong karakter o bumaba sa antas ng iba upang lamang makaganti o maipagtanggol ang iyong pangalan. Panatilihin mong malinis ang iyong puso at iangat ang iyong sitwasyon sa taimtim at tapat na panalangin habang pinipili mong maging magpakumbaba at magtiwala kaysa magmataas at gumanti. Mas lalo kang tinatakpan ng kanyang makapangyarihang proteksyon. Ang buhay na buong pusong ipinagkakatiwala sa Diyos ay buhay na kanyang ipinagtatanggol, itinataguyod at binibigyan ng tagumpay ayon sa kanyang perpektong kalooban. Ikapitong dahilan, ang mapagkumbaba ay itinuturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Sa pamantayan ng mundo, ang dakila ay yaong makapangyarihan, mayaman at kinatatakutan o hinahangaan ng nakararami. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ibang uri ng kadakilaan ang kanyang kinikilala at pinararangalan ng walang pagkakamali. Hindi ito nasusukat sa dami ng tagasunod, taas ng posisyon o lawak ng impluensya, kundi sa lalim ng kababaang loob. Ang pusong marunong yumuko sa harap ng Diyos at umamin ng kanyang pangangailangan sa Kanya, ang siyang tunay na itinataas sa kanyang paningin. Dito natin nauunawaan na ang tunay na tagumpay ay hindi panlabas at panandalian, kundi espiritual at walang hanggan ang halaga. May mga taong tahimik lamang na naglilingkod sa simbahan, sa pamilya at sa komunidad nang hindi naghahangad ng papuri. Hindi sila palaging nasa unahan o nasa entablado, ngunit sila ang matatag na pundasyon ng maraming gawain. Sa bawat simpleng pagsunod at tapat na paglilingkod, may nakikitang halaga ang Diyos na hindi agad napapansin ng tao. Ang kanilang pagpapakumbaba ay parang mabangong handog na patuloy na umaakyat sa harap ng Panginoon, at ang ganitong klase ng puso ay may nakahandang gantimpala na hindi kayang pantayan ng anumang parangal sa lupa. Sinasabi sa Matthew 23 verse 12, "Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted." Ipinapakita ng malinaw na prinsipyong ito na baligtad ang sistema ng kaharian ng Diyos kumpara sa sistema ng mundo. Ang nagmamataas at nagtataas ng sarili ay daranas ng pagbaba. Ngunit ang nagpapakumbaba ay itinataas ayon sa kalooban ng Diyos. Maaaring hindi agad makita ng tao ang pag-angat na ito sa kasalukuyan, ngunit may nakahandang gantimpala sa tamang panahon at sa walang hanggan. Ang kadakilaang nagmumula sa Diyos ay may kasamang kapayapaan, karangalan at katiyakan na hindi kailanman kumukupas. Sa bawat kabutihang ginagawa ng lihim at walang hinihintay na kapalit, may tala ito sa harap ng trono ng Diyos. Ang bawat pagtitiis sa gitna ng hirap, bawat sakripisyo para sa pamilya, at bawat panalangin na may kababaang loob ay mahalaga sa kanyang paningin. Maaring hindi ito maipalakpak ng tao o maisulat sa balita, ngunit hindi ito nakakalimutan ng Panginoon na makatarungan. Sa kanyang kaharian, ang huli ay maaring maging una
at ang hindi napapansin ay maaring ituring na dakila. Ito ang nagbibigay pag-asa at lakas sa bawat pusong nananatiling tapat at mapagkumbaba sa araw-araw. Kung nais mong maging tunay na dakila sa paningin ng Diyos at hindi lamang sa paningin ng tao, piliin mong mamuhay ng may kababaang loob sa bawat sitwasyon. Unahin mo ang kanyang kalooban kaysa sa sariling ambisyon, plano at pagnanais ng papuri mula sa iba. Maglingkod ka ng may pagmamahal at katapatan kahit walang nakakakita at kahit walang pumapalakpak sa iyong pagsisikap. Ialay mo sa kanya ang bawat tagumpay at kilalanin na siya ang pinagmumula ng lahat ng mabuti sa iyong buhay. Ang pusong marunong magpakumbaba ay pusong kinikilala, pinaparangalan at itinataas ng Diyos sa kanyang banal na kaharian magpakailanman. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang pusong marunong yumuko sa harap ng Diyos. Maaaring tahimik ito sa paningin ng mundo, ngunit malakas itong sumisigaw sa langit. Sa bawat pagpapakumbaba na hindi napapansin ng tao, may biyayang inihahanda ang Panginoon. Ang mga aral na ating natutunan ay hindi lamang inspirasyon kundi paanyaya sa pagbabago ng puso. Ngayon ang tanong, handa ka na bang piliin ang daan ng kababaang loob upang maranasan ang masaganang pagpapala ng Diyos? Sa buong paglalakbay natin, nakita natin na ang pagpapakumbaba ay naglalapit sa atin sa presensya ng Panginoon. Ito ang nagbubukas ng pinto para sa kanyang biyaya, karunungan, kapayapaan at pagtatanggol. Hindi man ito madaling isabuhay sa mundong puno ng pagmamataas, ito naman ang malinaw na kalooban ng Diyos para sa atin. Ang pusong marunong magpakumbaba ay pusong hinuhubog, pinapalakas at inihahanda para sa mas dakilang layunin. Sa ganitong uri ng buhay makikita ang tunay na kahulugan ng pagiging pinagpala. Sinasabi sa Micah 6 verse 8, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang paglakad ng may kababaang loob kasama ang Diyos ay malinaw na kanyang hinihingi sa bawat isa. Ang walk humbly with your God ay hindi lamang kilos ng katawan kundi disposisyon ng puso araw-araw. Kapag pinili nating isabuhay ito, nagiging malinaw ang ating direksyon at nagiging matatag ang ating pananampalataya. Dito natin mararanasan ang buhay na may saysay at may walang hanggang kabuluhan. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Huwag nating hayaang manatili lamang sa pakikinig ang mga katotohanang ating narinig. Isabuhay natin ang pagpapakumbaba sa ating pamilya, sa ating trabaho, at sa ating pang-araw-araw na pakikitungo sa kapwa. Sa bawat pagkakataong pipiliin nating magpakumbaba kaysa magmataas, pinipili natin ang daan ng pagpapala. Nawa ay hubugin tayo ng Diyos upang maging mga taong may pusong mababa, ngunit may pananampalatayang matatag, at sa ating paglalakad kasama siya, maranasan natin ang buhay na tunay na pinagpala ngayon at magpakailanman